Kamusta mga ka-screams? May bagong kwento na naman tayong natanggap ngayong gabi. Pero babala, hindi ito para sa mahina ang loob. Hindi lang multo o aswang ang bida dito, kundi isang nilalang na buhay pa. Isang dalagang sinasabing na biktima ng barang. Mga ka-screams, eto ang kwento ni Lisa. Ako nga pala si Lisa at ang ikukwento ko, hanggang ngayon gumigising pa rin sa mga bangungot ko. Nagsimula ito noong 2019 sa probinsya namin sa Samar. Simple lang ang buhay ko, nag-aalaga ng tindahan ng nanay ko, minsan nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Pero sa baryo namin, may isang pangalang kinatatakutan ng lahat. Si Aling Cora. Isang matandang babae, halos walang kumakausap. Lagi siyang nakaupo sa gilid ng palengke, malamlam ang mga mata at mahaba ang buhok na kulay abo. Sabi ng matatanda, mangkukulam daw siya. Siyempre hindi ako naniwala. Akala ko tsismis lang. Hanggang isang araw, sa palengke nabangga ko siya. Natapon ang tubig na dala ko at diretso sa mga paninda niyang gulay. Humingi ako ng tawad pero hindi siya kumibo. Tinitigan niya lang ako, mata sa mata. Yung tingin niya malamig, parang may gumagaphang na lamig sa buto ko. At mahina niyang binitawan ang mga salitang, "Makikita mo, iha, babalik sa'yo yan." Kinilabutan ako, pero tumawa lang ako. Kunwari hindi ako natatakot. Kinagabihan, doon nagsimula ang lahat. Bigla akong nilagnat. Ang init ng katawan ko, parang nagliliyab. Pero sabay, nanginginig ako sa sobrang lamig. Akala namin trangkaso lang, pero habang lumilipas ang araw, mas lalo akong nanghihina. At doon ko napansin, may mga bootleg sa balat ko. Nung una, akala ko allergy, pero unti-unting gumalaw ang mga bootleg. Hanggang sa may maliit na bulate, lumabas mula sa sugat sa braso ko. Gumagapang siya, buhay na buhay, muntik na akong himatayin sa takot. Hindi lang isa, may mga sumunod pa. Maliliit na uod, minsan parang itim na gagamba. Lahat lumalabas sa balat ko. Dinala ako ng magulang ko sa ospital. Pero sabi ng doktor, wala silang nakikita. Normal daw lahat ng test ko. Pero paano nila ipapaliwanag yung mga insekto na nakikita naming gumagapang palabas sa katawan ko mismo? Doon na naniwala ang pamilya ko, nabarang ako. Kaya dinala nila ako sa isang albularyo sa kabilang bayan. Pagdating namin, hindi pa ako nakakahiga. Pero agad niyang sinabi, "May galit sa'yo at may buhay na gustong pahirapan ka." Pinahiga niya ako sa banig. Nagsindi siya ng kandila at sinunog ang mga tuyong dahon na hindi ko alam kung ano. Amoy matapang, nakakasulaso. Habang nagdarasal siya ng mga orasyon, bigla kong naramdaman may gumagapang sa loob ng tiyan ko. Parang may buhay na kumikilos sa loob mismo ng bituka ko. At doon, nagsimula akong masuka. Una, tubig lang, pero kasunod nun, isang buhol-buhol na buhok. Mahaba, madulas, basa, lumalabas mula sa bibig ko. Sumunod pa, isang pirasong kalawangin na pako. Hindi ko na alam kung saan galing ang mga yon. Pero isang bagay ang sigurado, hindi yon normal. Pakiramdam ko, mamatay na ako. Pero sabi ng albularyo, tapos na. Hindi na siya makakabalik sa'yo. Unti-unti akong gumaling pagkatapos nun. Bumalik ang lakas ko, nawala ang lagnat, nawala ang mga sugat. Pero mga ka-screams, hanggang ngayon tuwing nadadaan ako sa palengke at nakikita ko si Aling Cora, nanlalamig pa rin ako. Kasi minsan, nakangiti siya sa akin. At sa ngiti niyang yon, parang alam niya, hindi pa tapos ang lahat. Outro, mga ka-screams, kung totoo man ang nangyari kay Lisa, ibang klase ito. Isipin niyo, hindi multo, kundi isang taong buhay, may kakayahang mangkulam, ang siyang pwedeng sumira ng buhay mo. Mas nakakatakot ba ang mga kaluluwa o ang tao na may kapangyarihang gawin ito? Kayo, naniniwala ba kayo sa kulam at barang?
I-comment nyo sa baba ang sagot nyo. At kung may sarili kayong karanasan, isend nyo lang. Baka sa susunod, kwento nyo na ang marinig natin dito. Hanggang sa muli mga ka-Screams. Ingat kayo at huwag kayong magtiwala sa ngiti ng isang estranghero.